أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يسير الشمس والقمر والنجوم والكواكب وهو الذي يقلب الليل والنهار وخلق جميع المخلوقات إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها هي السعادة المرتجى، وهي سبب كل فوز وعزة ونصرة في هذه الدنيا لا سيما في الآخرة. ولذا أيها الأخوة الكرام، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا في سورة أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat, pagbibigay pugay ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya lamang tayo nagpapasalamat, nagbibigay papuri, humihingi ng tulong at humihingi ng kapatawaran mula sa ating mga nagawang kasalanan. At kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang tayo nagpapakupko laban sa kasamaan ng ating mga sarili, laban sa kasamaan ng ating mga gawa, at laban sa kasamaan ng ating mga salita. Sapagkat sinuman ang gabayan ng Allah ay wala nang makapagliligaw sa Kanya. At sinuman ang iligaw ni Allah subhanahu wa ta'ala ay wala nang makapagbibigay gabay sa Kanya. Kaya ako ay sumasaksi na wala nang ibang Diyos na karapat dapat sambahin liban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa at walang katambal. At ako rin ay sumasaksi na katotohanan na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naway ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa Kanya, sa Kanyang mga sahaba, sa Kanyang pamilya, at sa lahat ng taong tumahak ng Kanyang tamang pamamaraan. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, kayo ay aking pinapaalalahanan sa oras na ito na tayo o kayo ay magkaroon ng pagkatakot kay Allah. Tayo ay magkaroon ng pagkatakot kay Allah, sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika na Kanyang sinabi sa mga mananampalataya: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong kumikilala kay Allah, nananampalataya kay Allah, nagsasabi ng la ilaha illallah, katakutan nyo si Allah ng tunay na pagkatakot. At huwag ninyong hahayaan na datnan kayo ng kamatayan liban na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, min hadal yawmil mubarak, mula sa araw na ito na ipinagpala ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa'atun kalain, ay kakaunti na lamang ang natitirang oras. Yahillu lana dayfun karimun yantadiru kathirun minan nas, na kung saan ay darating na sa atin ang isa sa pinakamahalagang bisita na siyang inaabangan ng karamihan sa mga tao. Wa ma hadha dayf ayyuhal ikhwa, at ano itong bisita na ito? Hadha dayf wa huwa sayyidu shuhur o sayyidu ashhur. Ito ang pinakapinuno o khayruha. Ito ang pinuno o pinakamainam sa mga buwan. Lianna fihi laylatun
khairun min alfi shahr. Sapagkat napapaloob sa ating bisita na ito ang isang gabi na kung saan ay higit na mas mainam kaysa sa 1,000 buwan. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ating napag-alaman na sa mga oras na ito ay darating sa atin ang ating pinakamahalagang bisita. Ngunit sino itong bisita na ito? Ito yung tinatawag ng buwan ng Ramadan. Ito yung tinatawag na buwan ng Ramadan. At alam natin na ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay obligado sa atin tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong nananampalataya, inobliga sa inyo ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan tulad ng pagkaobliga sa mga nauna sa inyo. Ano ang dahilan? La'allakum tattaqun, upang kayo ay magkaroon ng takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ganun naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mamayang gabi, pagsapit ng Maghrib, ay ating malalaman kung dumating na ba talaga si Ramadan. Kapag nakita ang buwan mula sa paglubog ng araw hanggang alas 8 o alas 9 ng gabi, kapag nakita ang buwan, ay magsisimula ang tinatawag na Salatut Tarawih. At sa kinabukasan, bukas, ay magsisimula tayong mag-ayuno. At kung hindi man makita ang buwan mamayang gabi, ibig sabihin bukas ng gabi ay magsisimula ang ating Tarawih, ang unang gabi ng buwan ng Ramadan. At sa April 3, sa kinabukasan, ay magsisimula ang unang araw ng ating pag-aayuno. So insyaAllah ta'ala, ang Allah ang higit nakakaalam kung kailan o anong oras darating ang buwan ng Ramadan. Hindi natin masasabi na mamayang gabi o di kaya bukas ng umaga. So ganun pa man mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay hawak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang sa atin ay paghandaan ang kanyang pagdating. Paghandaan natin ang kanyang pagdating. Bakit? Dahil ito ay inobliga sa atin ng Allah. Inobliga sa atin ng Allah ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at lahat ng pwedeng gawin bago dumating ang buwan ng Ramadan ay dapat na natin gawin. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, tulad ng ating nabanggit sa ayat ni Allah, Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Inobliga sa inyo ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan dahil ito ay nakapagbibigay ng ng takwa. Sa pamamagitan ng pag-aayuno, ang mga mananampalataya ay magkakaroon ng takwa. At ano ang takwa? Sinabi ng Allah sa marangal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. O kayong kumikilala kay Allah, nagsasabi ng la ilaha illallah, ittaqullah, magkaroon kayo ng takwa. At ano ang takwa? Ito yung pagkatakot sa kadakilaan ng Allah. Katakutan mo ang kadakilaan ng Allah, sundin mo ang mga ipinag-uutos ng Allah mula sa marangal na Quran, at makontento ka sa mga bagay na ipinagkaloob sa iyo ni Allah, at paghandaan mo ang araw na ikaw ay babalik kay Allah. Yan ang tinatawag na takwa. At kapag itong mga to ay napasa iyo, ano ang pangako ng Allah? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Sino man ang matakot kay Allah, sino man ang mapasakanya ang takwa, ay pagkakalooban siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kasiyahan. Tunay na kasiyahan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. At sino man ang magkaroon ng takwa, ay pagkakalooban siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming biyaya na hindi niya kayang bilangin. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. At sino man ang magkaroon ng takwa, ay padadaliin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga problema, ang kanyang mga gawain. Kung ikaw ay nahihirapan sa iyong pamumuhay, nahihirapan sa iyong pagtatrabaho, sa mga bagay na dapat mong gawin, ittaqullah, ittaqillah. Tatakutan mo si Allah at padadaliin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kanya pang sinabi, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. At sino man ang matakot kay Allah, ay patatawarin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nagawang kasalanan, at palalakihin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang makakamit na gantimpala kay Allah. Ito ang pangako sa atin ng Allah kapag tayo ay nagkaroon ng takwa. At papaano natin makakamit ang takwa? Isa sa paraan ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kaya naman ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ruknun min arkanil Islam, ay kabilang sa mga pundasyon
upang may tatag ang relihiyong Islam. At sino man ang hindi nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay maaaring siya ay makalabas sa tinatawag na relihiyong Islam. Bakit? Pagsuway sa ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, bago dumating ang buwan ng Ramadan, sa oras na ito, ang nais kong talakayin sa inyo ay ang kainaman, ang kabutihan o benepisyo na ating makukuha sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Bakit? Dahil ang tao, sa kanyang orihinal, ang tao hindi magbibigay halaga sa isang bagay kapag wala itong kabutihan sa kanya. Ibig sabihin, ang isang tao kapag alam niya na wala siyang makukuha ang kabutihan o benepisyo mula sa bagay na yun, hindi siya magbibigay halaga doon. Hindi niya iingatan yung bagay na yun. Okay? Ano ang katibayan? Mula sa panahon ni Adam a.s. Nung nilikha si Adam at saka si Hawa, ang asawa ni Adam a.s., sila ay pinagbawalan na huwag lumapit sa puno. Fala taqraba syajara. Fala taqraba hadhihi syajara. O Adam, at ang iyong asawa ay huwag na huwag kayong lumapit sa punong ito. Fatakuna minaz zalimin, dahil kayo ay magkakasala. At doon, hindi nagbigay si Adam a.s. doon sa puno na yun. Dahil alam niyang wala siyang makukuha kabutihan liban sa kasalanan. Ngunit, nang dahil sa waswas ni Shaitan, nang dahil sa paglilinlang ni Shaitan, kay Adam a.s. ay nagawa nilang lapitan at nagawa nilang kainin kung anong meron sa punong iyon. Ano ang dahilan? Noong sa oras na malaman nila na kapag kinain nila yung puno na yun, ay meron silang makukuha ang benepisyo. At anong sinabi dito ni Shaitan? Kanyang sinabi, وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمْ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ, hindi kayo pinagbawalan ng Allah, ng inyong Panginoon sa puno na ito, illa an takunam malakain, liban na kayo ay magiging anghel. Yun ang kanyang panlilinlang kay Adam. Hindi kayo pinagbawalan sa puno na ito, liban kapag kinain nito kayo ay magiging anghel. Kung hindi kayo magiging anghel, aw takuna minal khalidin. Dahil sa pagmamahal ni Adam kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay nasuway niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalimutan niya ang ipinagbabawal ng Allah. Tulad ng isang tao, sa labis ng pagmamahal sa tao, gagawa siya ng effort. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para doon sa bagay na yun, o para doon sa kanyang minamahal. At ganun din si Adam. Nang dahil sa pagmamahal niya kay Allah, nais niyang makasama si Allah subhanahu wa ta'ala ng habang buhay, anong sinabi sa kanya ni Shaitan? Kapag kinain niyo yan, makakasama niyo si Allah habang buhay. At doon nagawa niyang kainin ang pinagbabawal ng Allah. Subhanallah. At yun yung asal. Yun yung origin ng hukom ng isang tao. Na kapag ang isang bagay ay walang halaga, hindi ito bibigyang halaga ng mga tao. Ngunit kapag nalaman ng mga tao kung ano ang mayroon sa isang bagay na yun, iingatan ito ng mga tao. Upang mas lalo nating maunawaan ang ating sinasabi, magbibigay tayo ng halimbawa. Ang isang tao, hindi siya mag-aaral sa kolehiyo, o hindi tayo mag-aaral sa kolehiyo, liban kung meron tayong benepisyo na makukuha. Bakit tayo mag-aaral ng napakatagal? Kung wala naman tayong makukuha ang benepisyo o kabutihan sa pag-aaral na iyon. Okay? So kaya tayo nag-aaral ng kolehiyo, tayo ay nag-aaral, nagsusumikap, makapasa sa exam. Bakit? Dahil alam natin kapag tayo ay nakapagtapos sa pag-aaral, magkakaroon tayo ng magandang trabaho. Mapapadali ang paghanap ng trabaho. Okay, maiahon, magkakaroon ng magandang buhay. Mabibigyan natin ng magandang buhay ang ating mga sarili at ang ating pamilya. Kaya tayo nagsisipag sa pag-aaral. Okay? Yun yung dahilan kung bakit tayo nag-aaral. Ngayon, kapag nalaman natin kung ano ang mayroon sa buwan ng Ramadan, tayo ay magpupursigigin. Tayo ay magsisipag. Yun ang dahilan kasi mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, kung bakit marami sa mga tao, pagdating sa buwan ng Ramadan, pagdating ng unang buwan ng Ramadan, lahat sila ay aktibo. Lahat sila ay aktibo. Masisipag. Grabe mag-sacrifice. Ngunit pagdating sa kalagitnaan ng buwan ng Ramadan, subhanallah, isa-isa nang nawawala. Isa-isa nang nawawala. Wala nang nag-aayuno, kakaunti na lamang ang nag-aayuno. Yung iba, nagagawa ng magtago para lang makakain. Bakit? Dahil sa kakulangan ng kaalaman patungkol sa buwan ng Ramadan. At ngayon, ay ating tatalakayin ang ilan sa mga kabutihan na makukuha natin mula sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang isa dito mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ang unang kainaman
sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, idafatu siyam lillahi ta'ala tashrifan likadrihi wa ta'rifan bi'adimi ajrihi. Sinasabi rito, kapag ang dumating ang buwan ng Ramadan, ang lahat ng mga gawain, ang lahat ng gantimpala mula sa mga pagsamba ay dumudoble, nagmo-multiply. Okay? Kapag dumating ang buwan ng Ramadan, ang mga gawain ay dumudoble. Sinabi rito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng propeta, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith al-Qudsi, kullu amal ibn Adam lahu. Lahat ng mga ginagawa ni Adam ay para sa kanyang sarili, illa siyam, liban na lamang sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sapagkat ang pag-aayuno ay para sa akin at ako ang magbibigay ng gantimpala nito. Wa fi riwayat Muslim, at sa sinalaysay ni Muslim, kullu amal ibni Adam yuda'afu al-hasana 10 amsalha ila 700 dhifin. Sinabi ni Muslim sa kanyang riwaya, sa kanyang pagsasalaysay, lahat ng mga gawain ni Adam ay magmumultiply. Dumudoble ang gantimpala nito hanggang saan? Mula sa 10 hanggang 700 times. Ganon kadami ang gantimpala. Gumawa ka ng isang gawain, ay magdodoble ito ng 10 o di kaya hanggang 700 times ang gantimpala na makukuha mo kay Allah, illa siyam, liban sa pag-aayuno. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Liban sa pag-aayuno, sapagkat ako ang magbibigay ng gantimpala nito kung gaano ito karami. Ha? Kung gaano ito karami. Halimbawa, kapag si Mayor nagpaayuda, nagbigay ng tag-1,000 sa mga tao at sabihin sa iyo, liban sa taong na ito, dahil ako ang magbibigay sa kanya kung magkano ibibigay ko. Subhanallah. Yan mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ako ang magbibigay ng gantimpala sa kanya. Anong dahilan? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dahil iniwanan niya ang kanyang pagkain, ang kanyang inumin para sa akin. Kaya ako ang magbibigay ng gantimpala kung gaano ito karami. At walang nakakaalam kung gaano kadami ang gantimpala ng pag-aayuno, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ang kanyang mga anghel, maging ang kanyang mga propeta, ay hindi alam kung ano ang gantimpala na napapaloob sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kumbaga, ito ay isang special gift para sa mga taong nag-aayuno, na walang nakakaalam liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, kabutihan na makukuha natin mula sa pag-aayuno, asiyamu min afdal a'mal 'inda Allah ta'ala. Ang pag-aayuno ay kabilang sa pinakamainam, pinakamalaking gawain na kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sinabi natin pinakamainam, ay wala nang mas iinam sa kanya. Pag sinabi natin Allahu Akbar, ang Allah ang pinakadakila, ay wala nang mas madakila pa kay Allah. Di ba kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ginamit natin dito yung tinatawag na pinaka. Okay? At kabilang sa pinakamaiinam na gawain ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Dito, sinabi dito, ano ang dahilan kung bakit ito ay nakabilang sa pinakamainam na gawain? Sinabi ng Propeta Muhammad, mayroong isang sahaba na lumapit kay Propeta. Siya ay humihingi ng kaalaman. At kanyang sinabi, Ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni Allahu bi. O Allah, o Propeta ng Allah, turuan mo ako ng isang bagay na kapag ito ay ginawa ko, ay bibigyan ako ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan dito. At ano ang sinabi sa kanya ng Propeta Muhammad? Qala, alayka bis-sawm fa innahu la mithla lah. Nararapat sa iyo ang pag-aayuno. Nararapat sa iyo ang pag-aayuno sapagkat ito ay walang katulad. Yan ang sinabi ng Propeta Muhammad. Sino man ang nag-ayuno, tunay na siya ay nakagawa ng isang gawain na hindi kayang tumbasan. Walang katulad. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, kung nais natin gawin ang isang bagay na malaki ang makukuha nating benepisyo, kabutihan, tayo ay mag-ayuno, lalo na sa buwan ng Ramadan. At pangatlo, mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ang pangatlong kabutihan na ating makukuha ay ang tinatawag na junnah, ang protection. Saan? Junnatun min syahawati dunya wa adabil akhirah. Protection, panangga, laban sa mga mundong bagay, laban sa mga kalumuti ng mundong ito, at parusa sa kabilang buhay.
Ang mundong ito, mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ito ay punong-puno ng syahwat. Ito ay punong-puno ng pagnanasa, palamuti. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hujibatin nar bisyahawat. Hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil maqari. Ang impyerno ay ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa daan na kung saan ito ay punong-puno ng kagustuhan ng mga tao. Kapag sinusunod ng mga tao ang kanilang mga kagustuhan, ang kanilang mga syahwat, ang kanilang mga sariling pagnanasa, ay wala yung ibang may dadahilan, wala yung ibang may bibigay sa kanila liban sa impyerno ni Allah. At kung sinusunod naman ng mga tao ang mga salungat sa kanilang pagnanasa, kagaya na lamang ng pagsasagawa ng salatul fajr, sino ba namang tao ang gustong magising ng maaga para lang magsagawa ng salat? Pero nang dahil sa ipinag-utos sa atin ng Allah, ay napipilitan tayong gumising ng Fajr para magsala. Pero kung hindi ito ipinag-utos ng Allah, hindi tayo gigising sa Fajr. Subhanallah. Ngunit ganoon naman, nang dahil sa pagtitiis natin, pagtitimpi natin, mula sa mga bagay na hindi natin ninais o hindi natin ginugusto, ay wala itong ibang ibibigay sa atin liban sa paraiso. Liban sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama yawman fi sabilillah, sino man ang mag-ayuno para sa landas ni Allah, para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ba'adallahu wajhahu 'anil nar, ay ilalayo ni Allah ang kanyang mukha, ilalayo ni Allah ang kanyang sarili. Sa taong nag-aayuno na yan, ilalayo siya sa impyerno ni Allah. Yan ang pangako sa atin ng Propeta Muhammad. Sino man ang mag-ayuno kahit isang araw, ay ilalayo siya ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa lumalagablab na apoy ng impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, as-siyamu kaffaratun lil khataya wad dhunub. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay dahilan upang tayo ay patawarin ni Allah. Upang tayo ay patawarin ni Allah mula sa ating nagagawang kasalanan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Ang tao ay nagkakasala. Ang tao ay nagkakasala saan? Sa kanyang pamilya. Nang dahil sa hindi niya naibigay ang karapatan ng kanyang anak, ng kanyang asawa, ng kanyang pamilya, ng kanyang magulang, siya ay nagkakasala. Wa fi malihi, at ganoon din sa kanyang kayamanan. Ang tao ay nagkakasala ng dahil sa kanyang kayamanan. Wa nafsihi, maging sa kanyang sarili. Kapag hindi niya naibibigay ang karapatan ng kanyang sarili, ang tamang pahinga o ang mga bagay na dapat ibigay niya sa kanyang sarili, sa pamamaraang Islam, siya ay nagkakasala. At ganoon din sa kanyang anak. Kapag hindi nalaman ng magulang kung ano ang karapatan ng kanyang mga anak, siya ay sisingilin sa kabilang buhay na magiging dahilan ng kanyang pagkakasala kay Allah. At ganoon din sa kanyang kapitbahay. Wa fi jarihi, maging ang iyong kapitbahay ay nagkakasala ka nang hindi mo namamalayan. Okay? Nang hindi natin namamalayan. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, upang tayo ay makaiwas sa mga pagkakasala na ito, ano ang dapat natin gawin? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukaffiruha siyam. Lahat ng pagkakasalang ito ay binubura ng pag-aayuno. Kapag ikaw ay nag-ayuno, mapapatawad ang nagawa mong kasalanan sa iyong pamilya, sa iyong kayamanan, sa iyong sarili, maging sa iyong kapitbahay. Lahat yan ay binubura na sa pamamagitan ng pag-aayuno. Kaya isa ito sa mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, isa ito sa pinakamalaking dahilan upang tayo ay makapasok sa paraiso. Pangalawang kabutihan na ating makukuha mula sa pag-aayuno, as-siyamu yashfa'u li sahibihi yawmal qiyamah. Ang pag-aayuno ay mamamagitan sa atin sa kabilang buhay. Mamamagitan sa akin, o di kaya tutulungan tayo ng ating pag-aayuno sa kabilang buhay. Papaano? Sinabi ni Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakatotohanan na ang sugo ni Allah ay nagsabi, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani. Ang pagbabasa ng Quran, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sila ay mamamagitan sa mga tao. Sila ay mamamagitan sa mga tao. Na kung saan sinabi ng pag-aayuno, sasabihin ng iyong nagawang pag-aayuno,
Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wash-sharaba bin-nahar. O Allah, magsasalita ang ating ginawang kabutihan. O Allah, ako ang kanyang pag-aayuno at pinigilan ko siya mula sa mga pagkain, mula sa mga inumin sa araw. Fasyafi'ni fihi, kaya ya Allah, pahintulutan mo akong mamagitan sa kanya. Ibig sabihin, tutulungan ka ng ayuno mo na ikaw ay maligtas mula sa lumalagablab ng apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din ang sasabihin ng Quran. Wa yaqulul Quran, Rabbi mana'tuhu an-nawma bil-layl. O Allah, pinigilan ko ang tao na matulog sa gabi para lang magbasa ng Quran. At sa buwan ng Ramadan, Syahrul Quran. Ang buwan ng Ramadan ay buwan na kung saan ay tinatamad ang Quran. Binabasa ang Quran. Na ilan sa mga masajid, ilan sa mga moske, o ilan sa mga taong nag-aayuno, pinipilit nila na matapos nila ang Quran mula sa Suratul Fatiha hanggang sa Suratul Nas. Bakit? Dahil ito ay mamamagitan sa kanila sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay napakadaming benepisyo. Napakadaming kabutihan na ating makukuha. At ang pang-anim dito, as-siyamu sababun lidukhulil jannah. Ang pag-aayuno ay dahilan upang ang isang taong mananampalataya ay makapasok sa paraiso. Na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu laha Rayyan." Katotohanan na sinabi ng propeta Muhammad, sa paraiso ay mayroong isang pintuan na ang tawag dito ay Ar-Rayyan. Ang pangalan ng paraiso na to ay Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimun. Yadkhulu minhu as-saimun yawmal qiyamah, na kung saan pagdating sa kabilang buhay ay walang magsisipasok dito liban na lamang sa mga taong nag-aayuno. Sa paraiso na ito. Kumbaga, itong paraiso na ito ay special para sa mga taong nag-aayuno. Kahit na ikaw ay nagsasala, pagdating sa kabilang buhay, hindi ka pwede pumasok sa paraiso na to liban kung ikaw ay nag-aayuno. At kanyang sinabi, la yadkhul minhu ahadun gayrahum. Walang makakapasok dito liban sa mga taong nag-aayuno. Yuqalu ayna saimun, at sasabihin ng Allah, sila ay tatawagin ni Allah. Special mention sa kabilang buhay. Asan na yung mga taong nagsisipag-ayuno? At gagawin ng mga tao, kaya kumot sila ay magsisipagtayuan at magsisipagpasok sa paraiso na ito. At wala nang makakapasok sa paraiso na ito, liban na lamang sa kanila. At sinabi dito, فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أَغْلَقَ. Kapag pumasok na ang pinakahuling tao, kapag pumasok ang pinakahuling taong nag-aayuno, doon sa paraiso na yon, isasarado na yung pinto. Wala nang ibang makakapasok liban sa kanila. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, kung nais natin, kung gusto natin na makasigurado na tayo ay makapasok sa paraiso ng Allah, mag-ayuno kayo. Mag-ayuno kayo. Okay? At ang pangpito, as-siyamu min al-a'mal allati wa'ada Allahu sahibuha bil maghfirati wal ajri al-'azim. Sinabi dito, ang pag-aayuno sa pamamagitan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay pinangakuan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran. Sino man ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, tunay na siya ay pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran. Gaano kahalaga yung kapatawaran ng Allah? Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yadkhula ahadukumul jannah bi'amalihi. Hindi makakapasok ang isa sa inyo sa paraiso nang dahil sa inyong mga nagawang kabutihan. Hindi kayo makakapasok sa paraiso ng Allah nang dahil sa inyong mga nagawang kabutihan. At nung narinig ito ng mga sahaba, paano na pala yung pagsasala namin? Ano pang dahilan kung bakit kami nagsasala? Kung hindi rin naman pala kami makakapasok sa paraiso. Kaya tinanong nila ang propeta. At sinabi nila, Ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, maging ikaw ba o propeta ng Allah na nag-aayuno, nagsasala, ginawang propeta ni Allah, ginawang pinakamainam ni Allah, pinakamabait sa mga tao, kahit ba ikaw ay hindi makakapasok sa paraiso? Ano ang sinabi ng propeta Muhammad? Wala ana. Kahit ako ay hindi makakapasok sa paraiso, illa an yatagammadini Allah bifadlin minhu wa rahmatin. Liban na lamang kung ibigay sa akin ng Allah ang kanyang kapatawaran at ang kanyang pagmamahal. So itong dalawang ito mga kapatid, ang pagmamahal ng Allah at ang kapatawaran ng Allah, ang pinakasusi, ang pinakadahilan upang ang tao ay makapasok sa paraiso. At makakamit natin ang pagmamahal at kapatawaran ng Allah sa pamamagitan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At pangwalo mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, lisaimi farhatan. Sa isang taong nag-aayuno ay magkakaroon siya ng dalawang kasiyahan.
Dalawang kasiyahan para sa mga taong nag-aayuno. Na sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lis-saimi farhatan." Sa taong nag-aayuno siya ay pagkakalooban ni Allah ng dalawang kasiyahan. At ano ang kasiyahan na ito? Idza aftara fariha. Kapag siya ay nag-iftar sa buwan ng Ramadan, ay makakaramdam siya ng kasiyahan. Hindi ba? Kapag dumadating na ang iftar, lahat ng tao ay nagsisiyahan. Excited na makakain. Yun yung sinabi ng Allah ng Propeta Muhammad, kapag siya ay mag-iftar sa pag-aayuno, makakaramdam siya ng kasiyahan kasi matitikman niya na yung pagkain at yung inumin. Okay? Yun ang unang kasiyahan. Pangalawang kasiyahan, wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Ang pangalawang kasiyahan ay ang makita niya si Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay dahil sa kanyang pag-aayuno. Subhanallah. Sino ba naman sa atin na hindi ayaw makita si Allah? Okay? So itong sinasabi ng Propeta Muhammad, kung nais natin makita ang ating Panginoon, mag-ayuno ka. Mag-ayuno ka. At makikita mo si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng iyong pag-aayuno. Pangsya mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ang kagandahan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, du'a'us sa'im mustajabun. Ang panalangin ng taong nag-aayuno ay katanggap-tanggap. Katanggap-tanggap. Hindi ito babaliwalain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalatha da'watin mustajabat." May tatlong dua, may tatlong panalangin na kung saan ay tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang isa dito, da'watus sa'im, wa da'watul madlum, wa da'watul musafir. Ang panalangin ng taong nag-aayuno, ang panalangin ng taong inapi, sinaktan, at ang panalangin ng taong naglalakbay. Sila, ang mga tao na ito, ay ang kanilang mga dua, mga panalangin ay magiging katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung gusto natin na matanggap ang ating panalangin, idua natin ito sa pagdating ng buwan ng Ramadan. Pagdating sa buwan ng Ramadan, ngunit bago natin idua yun, ay ipanalangin natin kay Allah na tayo ay paabutin niya sa buwan ng Ramadan. Amin. At ang ikasampu mga kapatid, bilang panghuli, mula sa mga kabutihan na ating makukuha sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay man nakutima lahu bisiyami yawmin dakhala al-jannah. Sino man ang nadatna ng kamatayan na siya ay nag-aayuno, siya ay makakapasok agad sa paraiso. Subhanallah. Datnan ka ng kamatayan sa iyong pag-aayuno, paraiso. Yan ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nag-aayuno, na kung saan mula kay Hudayfa radiyallahu anhu, mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, "Man sama yawman ibtigaa wajhillahi khutima lahu biha dakhala al-jannah." Sino man ang nag-ayuno upang makita o para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay namatay, ay ipapasok siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, uulitin natin sa araw na ito ay bilang na lamang yung mga oras at darating na sa atin ang buwan ng Ramadan. Darating na sa atin ang buwan ng Ramadan. Kaya ihanda natin ang ating sarili sa buwan na ito, sapagkat ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay hindi biro. Hindi ito ganun kadali. Na kung saan iiwanan mo ang iyong pagkain, ang iyong inumin, maging ang mga bagay na halal, hinalal sa iyo ni Allah, ngunit pagdating sa buwan ng Ramadan, ito ay magiging haram. Okay? So paghandaan natin, sapagkat marami sa mga tao na tuwang-tuwa kapag dumadating ang buwan ng Ramadan, sila ay masaya. Okay? Pag dumadating ang buwan ng Ramadan, sila ay nagpapagawa ng tarpulin. Welcome Ramadan, subhanallah. Pero pag dumating na ang buwan ng Ramadan, hindi nag-aayuno. Bakit? Kulang sa paghahanda. Kulang sa paghahanda. So paghandaan natin ng mabuti mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, at lagi nating i-refresh ang ating niyat, ang ating layunin, na tayo ay mag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Tayo ay mag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At gagawin natin lahat ng ating makakaya upang makamit natin ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ragima ankum ri'in man adraka Ramadan walam yughfar lahu." Tunay na bigo
Tunay na nabigo at nalugi ang tao na naabutan niya ang buwan ng Ramadan ngunit hindi siya pinatawad ng Allah. At meron din naman sa mga tao na nag-aayuno nga, ngunit hindi nila napipigilan ang kanilang mga salita. Sila ay nanatiling nagsasabi ng mga hindi kaaya-aya. Sila ay gumagawa ng mga hindi kaaya-aya o kinalulugdan ni Allah. At ano ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rubba sa'imin, laysa lahu haddun min siyamihi ila al-ju'. Maaari na ang isang taong nag-aayuno nga sa buwan ng Ramadan, ngunit wala siyang makukuhang gantimpala kay Allah. Ano ang dahilan? Ang dahil sa mga bagay na hindi niya naiwanan. Sa mga bagay na nasanay ang kanyang bibig, ang kanyang pagsasalita sa mga bagay na haram, sa pagmumura, o kaya pagtaas ng boses. Pagdating sa buwan ng Ramadan, hinaan natin ang ating mga boses. Huwag tayong sumigaw sa ating kapwa. Huwag tayong magsalita ng masama sa ating kapwa. Dahil magiging dahilan iyon upang ang ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay mapawalang bisa. Kaya sinabi ng propeta, maaaring wala siyang makuhang gantimpala liban sa pagkagutom. Liban sa pagkagutom. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, paghandaan natin ang buwan ng Ramadan at ipanalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, kasi kahit na mamaya kapag makita ang buwan ng Ramadan, pag pumasok ang buwan ng Ramadan, ay hindi pa rin natin masisigurado kung makakaabot pa tayo mamaya. Maaaring mamaya, paglabas natin dito, ay datnan tayo ng kamatayan. Kaya pagduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang paabutin sa buwan ng Ramadan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tu'ayyinana fi shahri Ramadan ala siyam wal qiyam wal dhikr wa tilawati al-Quran wa an taqabbala minna wa min jami'il muslimina a'mal as-salihat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-maghfirah war rahmah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana abwab al-jannah وأدخلنا الجنة جنتك جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب المغفرة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الرضا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا أعمالنا الصالحات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.